Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang makapangyarihang tao na nagmalabis. Ngunit hindi niya akalain na ang binitawan niyang mga salita at ang ginawa niyang pagwasak sa hanap buhay ng isang maralita ang magiging mitya ng kanyang sariling pagbagsak. Ano nga ba ang sikretong nakatago sa likod ng lumang tricycle ni Lolo? At bakit biglang nanginginig sa takot ang buong munisipyo nang malaman kung sino talaga ang kanyang pamilya? Isang gabi, may isang hindi inaasahang bagay ang natuklasan sa loob ng isang simpleng bahay na tuluyang nagpabago sa kapalaran ng lahat. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Sa maunlad, ngunit tila may madilim na anino na bayan ng San Guillermo. Ang bawat galaw ng mga ordinaryong mamamayan ay mistulang dinidikta ng nag-iisang pamilya. Ang pamilya ng kasalukuyang alkalde na si Mayor Ismael. Si Mayor Ismael ay kilala sa kanyang marangyang pamumuhay. Magarbo at nangingislap na mga sasakyan at ang kanyang malalim at nakakatakot na boses na kapag narinig mo sa pampublikong plaza ay tila batas na hindi pwedeng baliin. Isang mainit na hapon, kasalukuyang may ginaganap na inspection para sa gagawing bagong commercial center sa tapat ng pampublikong palengke. Kasama ni Mayor Ismael ang kanyang mga armadong security escort at ilang mga tauhan sa munisipyo. Ang lahat ng dumaan ay pilit na pinapaalis. Ang mga tindero naglalako at nagmamadaling nagliligpit ng kanilang mga paninda dahil sa takot na makumpiska ang kanilang mga ari-arian. Ngunit sa gitna na nagmamadaling dagsa ng mga tao, isang luma, umuusok at maingay na tricycle ang dahan-dahang pumarada sa gilid ng kalsada. Ang driver nito ay si Mang Lucio. Si Mang Lucio ay isang 75 taong gulang na lolo. May puting buhok, medyo kuba ng tindig dahil sa katandaan, at nakasuot ng kupasing t-shirt at ang kanyang tricycle ang tanging sandata niya upang maitaguyod ang kanyang pang-araw-araw na pagkain. Salamat sa Diyos. Nakarating din. Medyo sumasakit na naman ang aking balakang. Ngunit kailangan ko pa itong maihatid ng mga gulay para kay Aling Nena. Konting tiis na lang. Sariling sikap para hindi makaabala sa iba. Hindi napansin ni Mang Lucio na ang kanyang pinaradahan ay eksaktong sa tapat kung saan pababa si Mayor Ismael mula sa kanyang mamahaling sports utility vehicle. Ang lumang tricycle ni Mang Lucio ay nagbuga ng maitim na usok na pumasok mismo sa nakabukas na bintana ng sasakyan ng alkalde. Dahil dito, nagbago ang mukha ng makapangyarihang pinuno. Puno ng galit na bumaba si Mayor Ismael habang ang kanyang dalawang bodyguard na sina Hector at Gardo ay agad na sumunod sa kanya. Ano ba itong basurang ito? Sino may-ari ng bulok na sasakyan na ito na nangangahas na umarang sa aking dinadaanan at magpalabas ng maraming usok sa harap ko? Nagulat si Mang Lucio. Agad siyang bumaba sa kanyang tricycle at yumukod bilang paggalang, habang hawak ang kanyang lumang sombrero. Baka sa kanyang mukha ang kaba dahil alam ng lahat sa bayan kung gaano kalapit magparusa si Mayor Ismael kapag ito ay nagagalit. Pasensya na po, Mayor. Pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya. May inihatid lang po akong kaunting paninda para sa palengke. Paalis na rin po ako agad. Itatabi ko lang po ang aking tricycle. Wag po kayo magalit, Haring Alkalde. Itatabi? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyong mga hampas lupa na bawal ang mga ganitong klaseng basura sa aking nasasakupan? Ang bayang ito ay para sa mga progresibong tao, hindi para sa mga katulad mong nagpapadumi sa kalsada. Ang dumi-dumi ng tricycle mo, kasing dumi ng buhay mo. Mayor, ito po ang tanging hanap buhay ko. Dito ko po kinukuha ang pambili ko ng bigas at ng aking mga gamot sa araw-araw. Parang awa nyo na po.
Huwag niyo po akong bawian ng lisensya o huliin ng aking sasakyan. Patawarin niyo po ako ngayon lang. Ngunit sa halip na maawa, tila mas lalo pang nayamot si Mayor Ismael sa pagmamakaawa ng matanda. Para sa kanya, ang isang mahirap na tulad ni Mang Lucio ay walang karapatang mga tuwiran o humingi ng dispensa sa harap ng kanyang mga tauhan at ng mga taong nakatitig sa paligid. Nais niyang ipakita kung sino ang tunay na hari sa bayang iyon. Hector, Gardo, mukhang hindi nadadala sa pakiusap ang matandang ito. At dahil masyado matigas ang ulo niya, bigyan niyo siya ng leksyon na hindi niya malilimutan habang buhay. Para malaman ng lahat kung ano ang mangyayari kapag hinarangan niyo ang daan ng alkalde. Wasakan niya ng tricycle na yan. Ngayon din. Nagulat ang mga meron sa paligid. Walang sino man ang makapagsalita o makialam dahil sa takot sa mga armadong tauhan ng munisipyo. Agad na kumuha ng malalaking pamalo at bakal sina Hector at Gardo mula sa likod ng kanilang sasakyan. Huwag po, Mayor. Huwag po ang aking tricycle. Papatawad po. Huwag niyo pong sirain ang tanging buhay ko. Diyos ko, maawa po kayo sa akin. Walang awang pinagpapalo ni na Hector at Gardo ang lumang tricycle ni Mang Lucio. Nabasag ang windshield nito. Nayupi ang bubong na gawa sa yero. At tuluyang nawasak ang makina ng paulit-ulit itong saksakin ng bakal. Ang bawat lagapak ng pamalo ay tila sumasaksak din sa puso ni Mang Lucio, na napaluhod na lamang sa semento habang umiiyak at pinapanood ang pagkadurog ng kanyang nag-iisang ari-arian. Matapos ang ilang minutong pagkawasak, ang tricycle ay naging isang tumpok na lamang ng nayuping bakal at basag na salamin. Si Mayor Ismael ay ngumiti ng nakasisiya. Tiningnan ang umiiyak na matanda at nagwika bago sumakay muli sa kanyang sasakyan. Isang babala ito sa lahat. Sa susunod na makita ko pa ang mukha mo o ang anino ng tricycle mo rito, hindi lang yan ang mawawasak sa iyo. Alisin yung basurang yan sa kalsada ko. Umalis ang convoy ni Mayor Ismael na nag-iiwan na makapal na alikabok. Naiwan si Mang Lucio sa gitna ng kalsada, nakaluhod, umiiyak at pilit na kinukuha ang mga piraso ng kanyang sirang sasakyan. Ang mga tao sa paligid ay unti-unting lumapit. May mga naawa ngunit walang magawa kundi tulungan ang matanda na tumayo. Isang batang tanod na nagngangalang Jason na bago pa lamang sa serbisyo at may mabuting kalooban, ang mabilis na lumapit kay Mang Lucio upang alalayan ito. Lolo Lucio, halika na po. Ako na po ang mag-aayos nito. Iatid ko na po kayo sa inyong tahanan. Napakawalang iya talaga ng ginawa ng mayor na yan. Ngunit wala tayong laban sa kanya ngayon. Sumama na po kayo sa akin. Magpahinga muna po kayo. Ang aking tricycle, Jason. Paano na ako bukas? Paano ko na itutuloy ang aking buhay? Bakit napakalapit nila sa isang katulad kong walang kalaban-laban? Huwag kayong mag-alala, Lolo. May katarungan ng Diyos. Sa ngayon, ang mahalaga ay ligtas kayo. Hayaan ninyo. Tutulungan ko kayong makauwi. Dinala ni Jason si Mang Lucio pabalik sa maliit at liblib nitong bahay sa dulo ng sitio Barracuda. Ang bahay ni Mang Lucio ay gawa lamang sa pinagsamang kahoy at tagpi-tagping yero, malayo sa karangyaan ng sentro ng bayan. Habang naglalakad sila, tahimik na lamang si Mang Lucio ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi lamang ng lungkot, kundi ng isang malalim na lihim na matagal na niyang itinatago sa lahat. Hindi alam ni Mayor Ismael ang kanyang ginawang pagmamalabis sa hapon na iyon ang magiging mitya ng isang malaking bagyo na paparating sa kanyang buhay. Isang bagyo na magmumula mismo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ano nga ba ang misteryong nakabalot sa pagkatao ng simpleng matandang ito? Bakit nga ba siya nananatiling nag-iisa sa bayang iyon? Gabi na nang makarating sina Jason at Mang Lucio sa dulo ng sitio Barracuda.
Ang paligid ay nababalot ng katahimikan, maliban sa huni ng mga kuliglig at ang maraang iip ng hangin na nagpapaduyan sa mga dahon ng saging sa paligid ng bakuran ng matanda. Bitbit ni Jason ang iilang piraso ng gulong at basag na plastik na natira mula sa nawasak na tricycle ni Mang Lucio. Dahan-dahang inakay ng abang tanod ang matanda patungo sa pintuan ng maliit nitong damba. Ang bahay ay luma, madilim at halatang gawa lang sa mga pinagtagpi-tagping materyales. Ngunit sa kabila ng panlabas na anyo nito, may kakaibang linis at kaayusan ang paligid. Lolo Lucio, maupo muna kayo rito. Kukuha po ako ng mainom na tubig para sa inyo. Huwag niyo na po munang isipin ang nangyari kanina. Ang mahalaga po ay wala kayong sugat o galos man lang. Salamat, Jason. Napakabuti mong bata. Sa panahong katulad nito, bihira ng taong may pusong katulad mo na handang tumulong sa isang matandang wala namang pakinabang. Huwag ka mag-alala. Sanay na ako sa hirap ng buhay. Napakasama talaga ng ugali ni Mayor Ismael, Lolo. Porket makapangyarihan siya at may hawak na mga pulis at gobyerno dito, akala mo kung sino na siyang umasta. Lahat ng tao rito ay takot sa kanya. Pero ang ginawa niya sa inyo kanina, sumobra na talaga. Wala siyang puso. Ang kapangyarihan sa mundong ito, Jason, ay parang hiram na kagamitan lamang. Ang akala ng marami, panghabang buhay nilang hawak ang korona. Hindi nila alam, sa isang kurap lang ng mata, pwedeng bawiin ng itaas ang lahat ng mayroon sila. Ang masakit lang, dinamay pa nila ang tricycle ko na tanging alaala ng aking pagsisikap. Lolo, kung di niyo po naitanong, matagal na po kayong nag-iisa rito, hindi ba? Wala po ba kayong mga anak o kamag-anak sa Maynila na pwedeng makatulong sa inyo? Bakit niyo po pinagtitiisan ng ganitong klaseng buhay dito sa probinsya kung saan inaapi-api lang kayo ng mga tulad ni Mayor? May pamilya ako, Jason. May mga anak at mga apo ako. Ngunit pinili kong manirahan dito ng tahimik. Gusto ko ng simpleng buhay. Malayo sa gulo. Malayo sa gulo ng politika at malayo sa ingay ng karangyaan. Ang akala ko ay magiging payapa ang pagtanda ko rito. Ngunit mukhang nagkamali ako ng bayang piniling panirahan. Kung sa bagay po, Lolo. Sige po. Kailangan ko na ring bumalik sa outpost, baka mapansin ng Happy na matagal akong nawala. May konting biskwit po rito sa bag ko. Iwanan ko na po sa mesa ninyo para may makain kayo. Bukas ng umaga, babalik ako rito para tulungan kayo mag-ayos ng bakuran. Salamat muli, Jason. Mag-iingat ka sa daan. Huwag ka mag-alala sa akin. May gagawin lang ako rito sa loob. Matapos magpaalam ni Jason, tuluyan nang lumabas ang binata at isinara ang pinto. Nang masiguro ni Mang Lucio na nakalayo ng tanod at wala ng ibang tao sa paligid, tumayo ang matanda mula sa kanyang pagkakaupo. Nawala ang pangatog ng kanyang mga tuhod, ang kanyang tindig, bagamat may katandaan, ay biglang nagkaroon ng otoridad at kakaibang bigat. Naglakad siya patungo sa pinakasulok ng kanyang maliit na kwarto. Doon, sa ilalim ng isang lumang aparador na natatakpan na makapal na alikabok at mga lumang kumot, may isang lihim na bahagi ng sahig na gawa sa makapal na kahoy. Dahan-dahan niyang inalis sa mga harang at binuwat ang isang bahagi ng sahig. Mula sa ilalim nito, kinuha ni Mang Lucio ang isang itim na leather briefcase na may tatak na sagisag na hindi basta-basta makikita sa ordinaryong tahanan. Ang opisyal na selyo ng Republika ng Pilipinas. Binuksan niya ito gamit ang isang maliit na susi na laging nakasabit sa kanyang leeg, na nakatago sa loob ng kanyang kopasing t-shirt. Sa loob ng briefcase ay walang pera, kundi mga dokumento, ilang lumang larawan ng isang pamilya kasama ang kasalukuyang presidente ng bansa, at isang makabagong satellite phone. Isang security military grade encrypted phone na direktang nakakonekta sa nag-iisang linya sa Malacanang. Nanginginig ang mga kamay ng matanda, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa matinding emosyon at galit na kanina pa niya pinipigilan sa harap ng palengke. Pinindot niya ang nag-iisang button sa telepono upang buhayin ito. Ilang saglit pa, nagring ito at agad na sinagot sa kabilang linya ng isang boses na lalaki. Isang boses na madalas marinig ng buong bansa sa mga pambansang telebisyon at pahayagan. Hello? Sino ito? Wait, ang numerong ito, Lolo? Lolo Lucio? Ikaw ba yan? Diyos ko, halos 5 taon kaming walang balita sa iyo pagkatapos mong umalis sa Maynila. Nasaan ka ba, Lo? Bakit ngayon ka lang tumawag? Laging nag-aalala ang buong pamilya sa iyo. Kamusta ka, Apo? Paumanhin ko ngayon lang ako nagparamdam. Alam mo namang mas gusto ko ang tahimik na buhay sa probinsya pagkatapos mawala ang lola mo. Ngunit tumawag ako ngayon dahil mukhang kailangan ko na ng tulong mo bilang pinuno ng bansang ito. Ano ang nangyari, Lolo? May masakit ba sa iyo? May nangyari bang masama? Sabihin mo sa akin, nasan ka? Agad ako magpapadala ng Presidential Security Group at chopper para masundo ka dyan. Nandito ako sa bayan ng San Guillermo. At huwag ka mag-alala, Apo. Maayos naman ang katawan ko. Ngunit ang tricycle ko, ang tanging libangan ko rito, ay winasak ng alkalde ng bayang ito sa harap ng maraming tao. Pinahiya niya ako. Tinawag na basura. At pinagbantaan pa ang buhay ko kung makikita niya pa ako sa kalsada niya. Ano? Sinong alkalde ang may lakas ng loob na gumawa niyan sa iyo, Lolo? Hindi niya ba alam kung sinong binabangga niya? Hindi niya alam, Apo. At mas mabuting huwag niya munang malaman. Ang pangalan niya ay Mayor Ismael. Labis ang pagmamalabis niya sa mga mahihirap dito sa San Guillermo. Akala niya ay siya ang Diyos ng bayang ito. Gusto ko makita kung paano mo gagamitin ang batas laban sa mga abusadong pinunong katulad niya. Naintindihan ko, Lolo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang lumipas ang linggong ito na hindi nagbabayad ang mayor na yan. Gagawin ko ang isang bagay na hindi niya makakalimutan. Manatili kay Rian, Lolo. Darating ang hostisya sa San Guillermo. Ibinabana ni Mang Lucio ang satellite phone at maingat na ibinalik ang lahat sa tagong bahagi ng sahig. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya na ang binitawang salita ng kanyang apo ay hindi isang simpleng pangako lamang. Habang nangyayari ito, sa marangyang mansyon naman ni Mayor Ismael, kasalukuyang nagdiriwang ang alkalde kasama ang kanyang mga korone at ilang korap na opisyal. Nagtatawanan sila habang umiinom ng mamahaling alak. Walang kamalay-malay na ang kanilang marangyang mundo ay unti-unti nang gumuho mula sa sandaling iyon. Dapat lang sa matandang yun na nangyari sa kanya. Para makita ng lahat na sa bayang ito, ako lang ang may pinal na salita. Walang sino mang mahirap ang pwedeng humarang sa aking daan. Ngunit ang hindi alam ni Mayor Ismael, ang gulong na kanyang winasak ay konektado sa gulong ng tadhana na magpapabagsak sa kanya sa pinakamalalim na hukay ng kahihiyan. Ano kaya ang gagawing hakbang ng presidente? Paano magsisimula ang paghiganti ng batas? Kinaumagahan, maagang nagising si Mang Lucio upang magwalis sa kanyang bakuran. Kalmado ang kanyang muka. Tila walang bakas ng pait mula sa pang-aapi kahapon. Maya-maya pa, dumating si Jason na may dalang balot ng pandesal at mainit na kape. Baka sa mukha ng binata ang matinding pag-aalala para sa matanda. Magandang umaga, Lolo Lucio. Kamusta po ang tulog ninyo? Dinalhan ko po kayo ng almusal. Pasensya na po at hindi ko kayo madadalhan ng balita tungkol sa tricycle ninyo. Talagang pinagbawal ng hepe na pag-usapan na nangyari kahapon sa palengke. Magandang umaga rin sa iyo, Jason. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa sasakyan ko. Tapos na yon. Mas mabuti pang ihanda mo ang sarili mo. Dahil may nararamdaman ako malaking pagbabago na darating sa bayang ito ngayong araw. Pagbabago po? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? May mangyayari po ba? Bago pa man makasagot si Mang Lucio, biglang nakarinig ang buong sitio Barakuda ng malakas na tunog ng sirena mula sa malayo.
Hindi ito ordinaryong sirena ng pulis bayan. Ito ay sunod-sunod, mabilis at may kasamang malalaking truck ng militar. Mula sa langit, narinig din ang malalakas na ampas ng hélice ng dalawang helicopter na may tatak ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Habang nangyayari ito, sa loob naman ng munisipyo, kasalukuyang nagkakape si Mayor Ismael sa kanyang air-condition na opisina nang biglang pumasok ang kanyang bodyguard na si Hector na humihingal at namumutla ang muka. Mayor Ismael, may problema po tayo. Malaking problema po sa labas. Ano ba yan, Hector? Bakit ka natataranta? Para ka nakakita ng multo ah. Sinong lapastangan na nanggugulo sa labas? Ang mga sundalo po mula sa kabisera. Pinaliligiran po ng National Bureau of Investigation at ng Presidential Anti-Corruption Commission ang buong munisipyo natin ngayon. Kasama po ang mga special forces. May 2 warrant para sa inyo, Mayor. Ano? Anong karapatan nilang pasukin ang teritoryo ko? Hindi ba nila alam kung sino ako? Tawagan mo ng Epe. Harangan nyo sila. Ngayon din. Ngunit huli na ang lahat para kay Mayor Ismael. Bumukas ng marahas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok ang isang mataas na opisyal ng militar. Kasama ang mga ahente na armado ng matataas na kalibre ng baril. Sa likod nila, pumasok ang isang lalaking nakabarong, ang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Mayor Ismael, suspendido ka na sa inyong posisyon. Epektibo ngayong sandali. May direktang kautusan mula sa Malacanang na arestuin ka dahil sa mga kaso ng korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan at paglabag sa karapatang pantao. Sumama ka sa amin ng mapayapa. Sino nag-utos nito? Walang karapatan ng presidente. Natanggalin ako ng walang sapat na ebidensya. Magbabayad kayong lahat. Ang ebidensya ay hindi na mahalaga ngayon, Mayor. Ang nag-utos nito ay ang mismong pinakamataas na pinuno ng bansa. Dahil may isang tao kang binangga kahapon na hindi mo dapat ginalaw. Isakay na yan. Habang pinapaspasan ng posa si Mayor Ismael at ang kanyang mga bodyguard, doon pa lamang pumasok ang matinding takot sa dibdib ng alkalde. Sino nga ba ang matandang binabanggit na binangga niya kahapon? Nabalot ng matinding komosyon ang buong munisipyo ng San Guillermo. Ang mga empleyado ay nagkakagulo habang pinapanood na sinesilyuhan ng mga ahente ng gobyerno ang mga opisina. Sa labas, nag-aabang ang sandamakmak na media at mga mamamayan na hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksiyan. Si Mayor Ismael, na dating kinatatakutan at hindi madikitang pinuno, ay marahas na inilabas ng mga otoridad habang nakaposas ang 2 mga kamay. Pakawalin niyo ako! Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Mayaman ako. Marami akong koneksyon sa itaas. Isang tawag ko lang. Talsik kayong lahat sa pwesto ninyo. Hector! Gardo! Gawin niyong paraan. Ngunit maging ang kanyang mga tapat na bodyguard na sina Hector at Gardo ay bagsak ang balikat habang nakadapa na sa simento, napaliligiran ng mga armadong sundalo. Walang nagawa si Mayor Ismael kundi ang maisakay sa loob ng isang itim na van ng militar. Ngunit sa halip na dinala agad sa kulungan sa Maynila, ang konboy ng mamamahaling sasakyan at truck ng mga sundalo ay nagtungo sa isang pamilyar na kalsada, patungo sa liblib at maputing na daan ng sitio Barracuda. Habang papalapit ang mga sasakyan, lalong lumakas ang kabog sa dibdib ni Mayor Ismael. Bakit siya dinadala sa lugar ng mga maralita? Nang uminto ang van, bumukas ang pinto at linarat siya ng liwanag ng sikat ng araw. Doon, sa tapat ng isang luma at tagpi-tagping dampa, nakatayo ang isang matanda na may hawak na lumang walis tingting. Walang iba kundi si Mang Lucio. Sa tabi ni Mang Lucio ay nakatayo ang batang tanod na si Jason, na halos malaglag ang panga sa gulat habang nakikita anda-anda ang sundalo na nagpupugay sa harap ng bahay ng matanda. Magandang araw po, Lolo Lucio. Narito po kami upang tuparin ang utos ng inyong apo.
Dinala po namin ang taong may sala sa inyo. Ikinagulat ito ng gusto ni Mayor Ismael. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa matandang kahapon lang ay pinatulan at pinadurog niya ang tricycle. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo nagpupugay sa pulubing yan? Isa lang siyang basurerong driver ng tricycle. Mag-ingat ka sa mga salita mo, Ismael. Ang matandang tinatawag mong basura ay si Don Lucio, ang ama ng dating unang ginang at ang kaisa-isang lolo ng kasalukuyang presidente ng Republika ng Pilipinas. Tila gumuho ang langit sa ulo ni Mayor Ismael nang marinig ang katotohanan. Napalod siya sa maputik na kalsada habang si Mang Lucio naman ay dahan-dahang lumapit sa kanya na may blankong ekspresyon sa muka. Ano kaya ang gagawin ng matanda sa nagmamakaawang alkalde? Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang buong paligid ng sitio Barracuda. Ang makapangyarihang si Mayor Ismael ay nakalood ngayon sa putikan. Nanginginig ang buong katawan at hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata na matatandang kahapon lang ay itinuring niyang basura. Sa tabi, si Jason ay nakatayo pa rin na parang estatwa. Hindi lubos akalain na ang simpleng lolong tinulungan niya ay ang lolo pala ng pinakamataas na pinuno ng bansa. Dahan-dahang umakbang si Mang Lucio patungo sa nakaluhod na alkalde. Hawak pa rin niya ang kanyang lumang sombrero. Ngunit ang kanyang tindig ay puno na ngayon ng dignidad at autoridad. Don Lucio, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam. Patawarin niyo po ang aking pagmamalabis. Gagawin ko po ang lahat. Papalitan ko po ng bago at mamahaling sasakyan ng tricycle ninyo. Huwag niyo lang po akong ipakulong. Maawa po kayo sa pamilya ko. Ismael, hindi ang tricycle ko ang winasak mo kahapon, kundi ang dignidad ng isang mahirap na mamamayan na naghahanap buhay ng marangal. Ang akala mo ba ay mas mataas ka sa batas dahil ikaw ang mayor? Ang kapangyarihan mo ay hiram lang sa taong bayan, ngunit ginamit mo ito para mangapi at maghari-harian. Patawad po, Don Lucio. Patawad po. Kalihim, dalhin niyo na ang taong iyan. Hayaan niyong ang batas ang umusga sa lahat ng kanyang mga kasalanan at korupsyon sa bayang ito. Walang sino man ang dapat na mas mataas sa katarungan. Agad na isinakay ng mga otoridad si Ismael kasama ang kanyang mga bodyguard. Sa pag-alis ng convoy, tila nabunutan ng tinik ang buong bayan ng San Guillermo. Malaya na sila sa rehemeng puno ng takot at pang-aabuso. Humarap naman si Mang Lucio kay Jason na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Ngumiti ng tapat ang matanda at tinapik ang balikat ng binata. Jason, huwag kang matakot sa akin. Ako pa rin ang Lolo Lucio na tinulungan mo kagabi. Dahil sa iyong busilak na puso at katapatan sa tungkulin, nais kong ikaw ang pansamantalang mamuno sa kaayusan ng bayang ito habang nag-aayos ng bagong pamahalaan ng aking apo. Karapat-dapat ang mga katulad mo na maglingkod sa bayan. Maraming salamat po, Lolo Lucio. Hindi ko po kayo bibiguin. Tutulungan ko po ang mga mamamayan ng may katapatan. Makalipas ang ilang linggo, tuluyang napatunayan ang mga kaso laban kay dating Mayor Ismael at habang buhay itong nabilanggo. Samantala, si Mang Lucio naman ay nagpasyang bumalik na sa Maynila kasama ang kanyang apo upang magpahinga. Ngunit iniwan niya ang isang magandang ligasiya sa San Guillermo. Isang bayan na ngayon ay malaya, maunlad at pinamumunuan na ng mga taong may totoong malasakit sa mahihirap. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang pinakamahalagang aral na iniwan sa atin ni Lolo Lucio ay ang pagpapakumbaba at ang paggalang sa dignidad ng bawat tao, anuman ang estado nila sa buhay. Ang kapangyarihan at kayamanan sa mundo ay pansamantala lamang at hindi ito lisensya para mangapi ng kapwa. Ang tunay na lakas ng isang pinuno ay sinusukat sa kung paano niya pinoprotektahan ang mga mahihirap.
hindi sa kung paano niya sila tinatapak-tapakan. Tandaan natin na ang gulong ng tadhana ay patuloy na umiikot. Ang mapang-api sa uli ay laging bumabagsak. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.